Yes, magandang araw po sa lahat. Great day po sa bawat isa. Good afternoon. Good afternoon. Okay, bigyan mo muna ng masarap na ngiti at bati yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, masayang masaya ako nandito ka ngayon. Ayan, okay. Yan, tama po ba? Masaya kayo? Lalo kung katabi nyo ay asawa nyo, no? Dapat po, masayang masaya, di ba? Kapatid. Right? Pero kung yung katabi mo man, hindi po siya masaya nga kayo kasi may mga pinagdadaanan siya. Pero alam ko po, masayang masaya yung Panginoon dahil nandito ka ngayon. Amen? No, bakit po natin ginagawa ko? Kasi po, first day of the week ay Sunday. Tama ba? Tama ba yung kalendaryo natin? Sunday yung unang araw ng linggo? Bakit po natin ginagawa to? Kasi we honor God dun sa unang araw na ating linggo and we are declaring na si Lord yung kasama natin for the rest of the week. Amen? Na yung victory natin ay dahil sa Kanya pong pagpapala. Right? And now, tayo po ay nasa second week po ng ating series na When Faith Feels Fragile. Totoo lang po, our faith at times no po, fragile. There are times that we doubt. There are times that we feel weak no, dun sa ating pong faith. But, totoo po, katulad po ng binanggit po natin nung nakaraang linggo, it is normal and God, Jesus Himself, acknowledges yung atin pong mga doubt. No? Na-acknowledge po ng Panginoon yan. At talaga po, no, natutuwa po tayo kasi ngayon po, tong week po na ito, nakakatuwa po yung ginagawa ng Lord kasi yung mga leaders po natin, they're going out. No? Kung hindi po kayo part ng cell group, I suggest you join po in a cell group. Kasi po, doon po talaga natin i-apply kung ano yung natututunan po natin. So ngayon po, mga kapatid, ang mga cell leaders po, nagplano po sila to go out and we call it Blessed Cavite Movement. At ang dami po mga tao ang nakakilala sa Panginoon. May mga VIP po ba tayo dito? Last week, simula pa po last week. First time po nakarating. Meron po ba? Ayun, meron. Palakpakan natin ng Lord. No, pwede po ba? Ayan, thank you. No, welcome po. Masaya po kami kasama po namin kayo. At kanina umaga po, ang dami rin pong nakarating. No? Second service po natin to. Ang dami po nakarating na umaga ng mga first-timer po natin. And meron din po mga from dun sa kanilang Blessed Cavite Movement. They have been visiting homes, preaching the gospel, sharing the love of God. No, we help, we serve, we bless, and we do acts of kindness. Claiming po na meron pong gagawing malaki yung Panginoon. No, kung hindi man po nakarating pa dito, may mga nakakarating na po sa cell group at dahil sila po yung napupuntahan din, we know it's a win-win. Tama po, dahil napupuntahan na po sila, they get connected in the Lord, they receive Jesus Christ as their Lord and Savior. No po? At pwede ba nating palakpakan ng Lord doon? Grabe, no? Okay. Okay. At sa darating po na Wednesday po, we'll be starting yung ating Plan 40. Kaya in-invite ko na po yung lahat. If you are inside the cell, dapat po nandun po tayo, no? At maging lahat po ng mga kapatid po natin, may Plan 40 na po tayo. If you are looking na, Lord, talagang ako'y disciple ninyo. Kasi ang tawag ng Lord sa atin, hindi lang naman po taga-attend. Tama ba? Ang sabi ng Lord, go and make attenders. Hindi po, disciples. Kaya ang goal ng Panginoon, dapat tayo, ang goal natin, when we go to church, ang goal natin, hindi lang tayo umattend. Ang goal natin, Lord, I want to be more like your disciple or like you. Na? Kaya yun yung pinakamaganda po doon. At bakit natin gagawin? Kasi we love God and we love people. And we show that we love people by winning souls and making disciples. So, ibig sabihin, ang goal po natin, mag-win tayo muna na win, then tayo po yung magamit ng Panginoon. Then eventually, no, yung mga disciples po, ang sabi ng Panginoon, go and make disciples and teach them to obey. Tama? And baptize them in the name of Father, Son, and Holy Spirit and teach them to obey. Ibig sabihin, yung disciples po, turuang sumunod yung mga disciples na mariraise up nila na gawin din kung ano yung ginagawa nila. Amen po ba? So, ibig sabihin, every believer, a leader of leaders. Kaya po, ito yung nilagay po natin dito sa ating pong church. Ito yung purpose, ito yung vision, at ito yung goal natin. At bakit natin gagawin to? Because we want our nation to be transformed by the gospel of Jesus Christ. Amen? No, yun po yung desire po natin. Kasi nakita po natin, hindi po talaga gobyerno ang solusyon.
Ang pinadala ng Panginoon, hindi po government leader. Ang pinadala niya po yung kanyang kaisa-isang anak to go and make disciple. Amen? No, kaya po yun yung nakita natin na napakalaking value nung ginagawa po natin at tuwang-tuwa po tayo kasi ang buti ng Panginoon, no, leaders po, mga kapatid, have been going, no, reaching out to people. By the way, banggitin ko lang po, mayroon po tayong mga life class, may training po tayo dito sa church, no, na talaga pong may process tayo for us to go to our next level. May life class po tayo, hindi po ito class, ito po ay baguhan ng buhay. Okay? At meron po tayong School of Leaders na doon tayo tinuturuan paano tayo magiging leader. Okay? So yun po yung process natin. At kung hindi pa po kayo join sa cell, doon nyo po matututunan paano po kayo makapunta ron. Okay? Nakakatuwa po yung mga sinabi kong mga bagay, ang dami pong mga nawiwin, ang dami mga tao, nadadagdag, people coming to the church. But ito po yung kabilang side. Sadly, some Christians po, they are deciding not to be Christians anymore. And it's a sad reality. Sa kabila po ng maraming Kristiyano ang nakakakilala, nako-convert sila, pero ang nakakalungkot po, may mga Kristiyano po that are deconverting. They are walking away from their faith. And let us not pretend na hindi po ito totoo. Okay? Pero bago po tayo magtuloy, because again, we will be engaging with the Word of God. So, pwede po ba nating i-declare to? No? Pwede po ba nating i-declare to? Okay. So, ready? If you have your Bible po, physical Bible, your Bible app, samahan niyo po ako, i-declare po natin to. Okay? Ready? On the count of 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father, Lord, we come before you. Alam ko po, alam nyo yung aming mga kahinaan. Alam niyo po yung aming mga doubts. Alam niyo po yung mga moment na kami po ay nalilito, Panginoon. May mga katanungan. Alam niyo po yung mga panahon na kami po ay maaring nagkaroon kami ng katanungan kasi nasaktan po kami. Hindi po ng ibang tao. Nasaktan kami ng church. Nasaktan kami ng mga tao inside the church. But Lord, we are here when we're asking that you meet us once again. Meet us once again. Dahil kayo po yung author, kayo po yung finisher ng aming faith. Kayo yung simula at kayo yung katapusan. Huwag niyong hayaan, Lord, na makita namin yung mga bagay, mga challenges, yung hangin, yung alon sa paligid. But Lord, ang makita po namin ay kayo lang. At tanging kayo lang. At yung inyong pangako, yung inyong salita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga kapatid na nandito ngayon. And teach us, Lord. And not just teach us, change us, Lord, by your word. At Lord, uuwi kami, magaang na yung pakiramdam, magaang na yung aming mga kaluluwa. Kasi yung anumang doubt na meron po kami, inalis nyo na po, Panginoon. Inayos nyo na po kami. Salamat po. Thank you. Thank you, Holy Spirit, for your presence. We acknowledge your presence. Thank you. Thank you. Bring revival sa amin. Kami muna, Lord, bago yung pamilya namin, bago yung mundo, kami muna yung i-revive niyo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. No? Gasi po say, amen and amen. Wow. Okay. Alam niyo mga kapatid, let's be true that there are really people na, alam niyo po yun, ako po, personal, nakita ko po dito sa church, may mga nagsimula po sa Sunday school, no? May mga alam niyo, Sunday school, bata pa dito na tinulungan, pinag-aral, no? Tinulungan talaga na maabot nila kung ano yung mga pangarap nila. But sadly, as they go and mature in their faith, eventually, things happen. Nasaktan, meron silang mga nakita, may narinig,
may mga situations, nabasa, or even kasalanan that brought them to doubt. Doubt their faith. And eventually, sad. Some deserted yung kanilang pananampalataya. Some ginive up na talaga kung ano yung kanilang paniniwala. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot po yung ganong sitwasyon. Bakit? Kasi makita mo, yung dating ang pinopost ay puro cell group, ang pinopost niya puro worship, mga training, conferences, mentorings. Pag nakita mo ngayon, ang pinopost niya, inuman, nasa Sunday, nasa mga hotel, nasa gimikan, nasa kung sino-sino kasama, ang pinapakita si Pogi at si Maganda na kasama niya. Parang nag-iba. I don't know, kung ikaw po ay cell leader at talagang grabe yung ginagawa mo para pinapanalangin mo yung mga people mo, isang bagay po to na tunay pong nakakapanghina, nakakalungkot. Tama po. Okay. And it's a reality po na dinadaanan po ng lahat. At may mga pagkakataon po, kaya po sila umalis kasi they just started to question yung kanila pong faith. They question themselves. Dahil merong area lang naman, hindi naman buo nilang pananampalataya, but yung area na yon sa buhay nila, meron silang problema. Dating nagsiserve sa Lord, dating nagtatapat sa Panginoon, dating ang sinasabi nila, leader, kung saan ka pumunta, nandun ako. Yung para bang, grabe no, parang si Naomi and Ruth, na kung saan ka, doon ako. Kung sino yung Diyos mo, yun ang Diyos ko. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay. Grabe! Grabe. Pero afterwards, things happen. Nagbago yung kanyang patotoo. They start to question, bakit may mga hurt na sila? Nagkaroon sila ng mga spiritual doubt. But of course, kasi sa church, that would be normal. Lalo po kung disciple po kayo, let's be aware of this. I might offend you. Kasi po, ako nga po, minsan nagbabasa lang ako ng Bible, na-offend ako eh. Lord, ano ba yan? Ilang chapter na pride pa rin? Ilang chapter na forgive pa rin? Ilang chapter na, Lord, submit pa rin? Ilang chapter na humility pa rin? Not until you submit to that area. Then makikita mo, nakaka-offend, di ba? Parang paulit-ulit. Pag paulit-ulit, di ba, nakaka-offend? Parang nanay lang na nagsisermon, paulit-ulit. Parang nakaka-offend, pero hindi naman dapat ma-offend. Bakit? Kasi mali naman talaga yung ginagawa mo and you need that area. At sa church, ganun po, let's be aware na po, normal po ang offense. Bakit po? Lalo na pag mahal mo sa buhay. Tama ba? Lalo po sa church. Bakit? Mahal natin yung isa't isa, mahal natin yung cellmates natin. But at times, si pastor magtutuwid po at minsan masakit po. Bakit? Bakit masakit? Kasi syempre, I will be the voice of reality sa iyo dun sa area na hindi mo nakikita. Kasi madalas, pag tayo po ay lalo pag emotional po tayo, no, we are spiritually deaf. Hindi natin marinig yung dapat nating marinig. Ang naririnig lang natin yung gusto nating marinig. May kilala ba kayong ganon? Yung may mga pinagdadaanan siya, hingi ng payo sa iyo, pero yung lahat ng pinayo mo, sa loob ng 3 oras yung magkausap, din niya rin ginawa. Spiritually deaf. Okay po? Naintindihan niyo ba yun? Kaya ingatan natin talaga, huwag tayong ma-offend. Kasi kahit anong haba ng preaching ni Pastor, ang pangako ko pa naman po sa inyo, 2 oras ako magpipreach ngayon. Wala kayong maintindihan kahit ano. Hindi po, no? Hindi naman naabot sa ganun, no? Okay, pero mahaba. Okay, pero tingnan niyo po, wala kang makukuha kahit maigsi pa. Bakit? Kasi offended ka. But it's normal. No, pero alam niyo po, let's be aware na yung offense pala hindi maganda. Lalo sa discipleship, kasi magsasabi talaga ng magiging voice of reality si pastor, yung leader. Kasi wala naman magsasabi sa iyo ng ganyan. Yung mga tropa mo, pare, may ganyan ba? Inom na lang tayo. Ganun lang sasabihin sa iyo eh. Kaya pare, labas na lang tayo. Kumain tayo sa labas.
Di ba? Eat all you can buffet tayo. Di ba? Ganun lang. Halika, mag-outing tayo. Mamaya, pagka-outing natin, iligo mo lang sa dagat yan. Ilublob mo sa dagat yan. Lublob na problema mo. Hindi, pag uwi mo, doon pa rin. Bakit hindi na-meet yung talagang dapat i-meet? Yung need ng kaluluwa. Amen? If you've been here for weeks no po, doon sa hindi po, balikan po na lang natin. Nasa page po natin, nasa YouTube po natin. Pwede nyo pong balikan yung mga topics natin. We've been talking about yung ating soul na makalaya po talaga. Kailangan po na yung kaluluwa talaga yung madil. But when we surrender, when we pray, when we abide by the Word of God, seek Him in His Word, doon po natin nakikita yung kalayaan. Amen? Kaya po, nakakalungkot lang po, totoo, may mga pag-investan tayo, nag-fasting tayo, nag-pray tayo, pinag-pray mo araw-araw, tinulungan mo pa financially hanggang maabot nila yung status nila. But, we don't know, one way or another, they desert their faith. Iniwan nila yung kanilang pananampalataya. At ito po yung sad reality. But, it's a point din, meron tayong responsibility sa area na yan. Minsan, bago tayo mag-judge po sa kanila, tignan din po natin, nagawa ba natin yung dapat nating gawin? Meron ba tayo, ito yung tanong, kung meron kayong kilalang ganon, tanungin mo rin sarili mo, ko po, tinatanong ko bilang pastor, ang daming beses, meron ba akong nagawang mali sa kanya? At kung meron po, iniiyak ko talaga po sa Panginoon, and I even say sorry to that person. Na kahit minsan sa tingin ko, parang wala naman, pero minsan merong binibigay sa akin ng Panginoon, nagsusorry po ako. At inaamin ko yung mali ko. At tinitignan ko, ano yung pwede kong gawin so that everything will be better. So yun po yung napakaganda, no? Ganun dapat yung attitude natin. At alam niyo po, merong very big reason bakit maraming Christian yung nawawala sa kanilang pananampalataya. Christians walk away because they are hurt. Merong nakasakit sa kanila. I don't know, mahal sa buhay, nag-break sila nung kanyang boyfriend or girlfriend na nangakong ikaw lang sa rosaryo. May iba sa tansa. Isa lang din sa tansa. Isa sa 13. Grabe, no? Okay. Talaga yung mga guwapong yan, no? Pero alam mo, si Lord pag nangako, gagawin niya. Amen? Buti na lang si Lord pag nangako, ginagawa. Amen? Pwede tayong manghawak sa ating Panginoon. Kapatid, kaya ngayon, bago ka, baka meron po rito, nasaktan ka, nag-iisip ka na, next week, wala na ako rito. Gusto ko lang sabihin sa'yo, pakinggan mo muna tong mensaheng to. Maybe this message is for you. Hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Walang aksidente sa Lord. Amen? Tignan mo mabuti yung katabi mo. Mukha bang na-aksidente? Hindi. Di ba? The title of our topic today, no, yan, when faith feels fragile, God holds when faith shakes. Though our faith shakes, God still holds on. At alam niyo po, kayang-kaya niyang i-handle yung anumang doubt na meron ka ngayon. Ano bang question yung meron ka? Kayang-kayang i-handle ng Panginoon yan. Okay? At puntahan po natin to, in Matthew chapter 14, there was this instance in the life of Jesus Christ and His disciples, specifically Peter in this time. Ano po nangyari dito? Ito po yung time na naglakad si Pedro sa tubig. Ito yung time na yung disciples po, nandun sa bangka, no, at si Jesus po, sumunod na lang sa kanila kasi naiwan si Jesus, nagpe-pray. And after ni Lord mag-pray, naglakad siya sa tubig, sumunod siya sa disciples. Grabe! At ito yung time, natakot po yung mga disciples. Hindi po hindi nagpa-paddle boat, hindi po, naglalakad po sa ibabaw ng tubig. Hindi po nakakayak, naglalakad po sa tubig. Okay? And it's very a supernatural na situation, no? Normal po yan sa Panginoon. At yung disciples po, nung nakita si Lord, sumigaw sila, multo! Takot sila. Sabi ng Lord, hindi, ako to. In-affirm naman ng Lord. Pag tayo po ay natatakot, talagang sinasabi ng Lord, ako to. Hindi sinasabing, mga duwag kayo, hindi po ganon.
Ang sabi ng Lord, ako to. Palagi niyang nire-reaffirm yung kanyang kapangyarihan kung sino talaga siya. No, ako to. At sabi naman ni Pedro, ito yung sinabi ni Pedro, Panginoon, if it's you. Palaging si Pedro, spokesperson talaga, kakaiba yung faith, no? Ang tindi ng faith. Sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, sabihin niyo po, no, tell me to come to you on water. Kapatid, huwag kang lalakad sa tubig, ha? Baka sabihin mo, Pastor, sabi, pwede raw lumakad yung disciples sa tubig, may ganun akong faith. Hintayin mo yung sinabi ni Lord. No, kasi baka mami, meron dito, Pastor, ba't di naman totoo yan? Hintayin mo yung sagot ni Lord, ha? Kaya ibig sabihin, anumang situation, bago ka mag-decide, yung lalo yung mahirap, supernatural, hintayin mo yung word ni Lord. At alam niyo po kung ano yung tugon ni Lord? Come! Sino tiniwala? Isang word lang ni Lord, very powerful na yan. Isang word lang, si Peter, solved na doon. Yung katabi mo, ilang devotion na, hindi pa rin solve eh. Hindi, wala rito nun. Di ba? Tignan mo yun? Di ba? Di ba nga, yung word nga ng jowa mo, naniwala ka sa word pa ni Lord, di ba? Ooh, dami. Ouch! Si Lord tapat, hindi ka iiwan, doon ka manghawak. Yung jowa mo, iniwan ka na, pinagpalit ka pa, doon ka pa rin ang hawak, iniiyakan mo pa. Hindi na, okay na si Lord na lang, tapat siya talaga. Amen? Okay ba yun? Parang may tinatamaan, ha? Parang may nakaka-relate. Okay. Wala po akong alam, ha? Pero tingnan nyo, sabi ng Lord, come. At naglakad na si Pedro. Huwag niyong gagawin pag walang word ni Lord, ha? Sabi ng Lord, come. Then Peter got down out of the boat and he walked on the water and came to Jesus. Grabe, no? Focus talaga siya sa Lord. At dahil sa focus siya sa Panginoon, having the Word of God, nakakalakad siya sa supernatural. And in verse 30, but when he saw the wind, tanong ko po sa inyo rito, sino po nakakita ng hangin? Pastor, gumagalaw po yung dahon. Dahon yung gumagalaw, hindi hangin yon. Yung hangin na nagpapagalaw sa dahon, pero hindi mo nakita yung dahon. Ay, yung hangin. Yung dahon ang nakita mo. Ang gulo, no? Nalito tuloy, no? Tama po ba? So, ganun din po. Ang problema kasi, nakikita na natin yung hindi nakikita. Katulad niyan, pag inutusan ka sa leader mo, ikaw mag-opening prayer sa cell group, hindi ko kaya. Hindi. Sinabi mo na agad di mo kaya, hindi mo pa nga nagagawa. Hindi dahil sa hindi mo pa nagagawa, matakot ka na. No, hindi dahil sa hindi mo kaya, hindi mo pa nagagawa, hindi mo kayang gawin. Lalo pag sinabi sila, ikaw mag one verse ha, ikaw mag-share ng gospel. Di ba? Mag-ready ka naman, di ba? So, alam ko ready ka naman. Pero kahit alam mo, no, kahit alam mo, hindi mo magawa, bakit mayroon kang fear? Baka magkamali ako. Hindi pa nga nangyayari. Ganon din po yun. Nakita niya yung hangin, at pag hindi mo nakikita, yung hindi nakikita, at pag nakita mo yung hindi nakikita, matatakot ka. That's called fear of the unknown. Dahil si Peter po, ang focus niya hindi na sa Jesus, ang nakita niya na yung hindi nakikita. At dahil sa hindi, yung nakikita mo, yung hindi nakikita, nagdala ito ng takot. At dahil doon, dahan-dahang lumulubog si Pedro. Bakit? Hindi na kasi si Jesus yung focus niya. Kung ano yung tinitignan mo, yun ang makikita mo. At coming to think, he is a professional fisherman. He is a fisherman simula nung bata po siya. Pero magtataka ka, bakit po siya na lumubog? Bakit po hindi siya makaahon? Bakit? Kasi kapatid, tinuturoan tayo ng Panginoon na pag talagang nawala tayo sa focus, hindi na natin nakikita ang Panginoon, mayroong pagkakataon, God will allow, kahit na ikaw na yung pinakamagaling, kahit lisensyado ka pa sa area na yan, kahit ikaw na yung pinakamatalino, pinakamahusay dyan sa area na yan, God will allow you na lumubog. Bakit? Para tawagin mo, Lord, save me. Amen? Have you been in that area? Hindi ko na po no? Siguro marami po sa atin nakaranas yan. No? But nakakatuwa, tignan niyo po ang Panginoon, paano siya tinugon. In verse 31, immediately, meron ka bang sitwasyon sa buhay mo
Meron bang babayarin na hindi mo maintindihan kung saan mo kukunin? Andiyan na si Judith at si Juna. Kapatid, andiyan ang Panginoon. Right? Pwede tayong manghawak sa Kanya. At ito pa, hindi lang finances. Yung relationship, sa kabila ng pagtatapat mo sa Panginoon, bakit nagkahiwalay si nanay at si tatay? Yun mahirap, no? Bakit sa kabila ng aking ginagawang paglilingkod sa Diyos, bakit namatay pa? O bakit nagkasakit? Bakit ganun? And those are few of my questions nung may challenges po kami sa aking pong ina, kay Pastora Jo, late Principal Josephine. Yun yung tanong mo, no? Bakit sa kabila ng kanyang pagtatapat, paglilingkod sa Diyos, bakit? May mga gano'n, no? Sino ito may mga bucket list? Di ba? Ang dami nating punong-puno ng bakit yung ating bucket list. Di ba? Pero alam niyo po, si Lord agad-agad. Agad-agad, Jesus reached out His hand and caught him. At ang sabi ng Lord, you of little faith. He said, why did you doubt? Why did you doubt? Alam niyo po ang sagot ng Lord, ang galing lang, you of little faith. Hindi niya po sinermonan na, ikaw ang little faith mo! Bakit ka naman nagduda? Hindi po ganun eh. Ang sabi ng Lord, you of little faith, why did you doubt? I believe that time na sinasabi ng Panginoon, yakap niya si Pedro, hinila niya sa tubig. And He is reaffirming Peter and affirming Peter na mahal niya si Pedro. Hindi niya sinabi, no? Kasi tingnan niyo po, no? Si Peter po nag-doubt. Tingnan niyo mga kapatid. Si Peter nag-doubt, pero nireach siya ng Panginoon. Hindi siya nireject ng Lord bilang disciple. Kamali ako nung pinili kita. Hindi po eh. Hindi po siya nireject ng Panginoon. Ang response po ng Panginoon, merong grace. Merong pong biyaya. Si Peter po hindi lumalaban sa Panginoon, pero nagkakaroon siya ng doubt. At nagkamali man si Peter noon dahil hindi niya na-focus ang Panginoon, lumubog siya. Pero sa kabila po noon, ang tinawag niya pa rin si Jesus. He was never against Jesus Christ. At nung time na yon, hinila siya ng Panginoon, and by the grace of God. Tingnan po natin yung mga pattern na to. Tingnan niyo po ang Panginoon. Ibig sabihin, kung ngayon, meron po rito, nandito ngayon, you are doubting. You have been challenged, no? Maybe bago ka, nasa life class ka ngayon, or bago ka sa church, or VIP ka ngayon, may mga pinagdadaanan ka, you are in doubt. Yung doubt mo, maybe that's the reason kaya ka nandito ngayon. Right? Anong meron doon? Bakit? Ano bang problema sa akin? Diba? Buhay ba talaga yung Diyos? So yun yung way para tayo makakilala sa Panginoon. But tingnan niyo po, si Peter po, nag-doubt siya, pero ano pong ginawa? Ni-rescue siya ni Jesus. Tama po ba? Si Thomas po, last time pinag-usapan po natin, si Thomas po, nag-doubt din. Pero si Jesus po, nag-show po ng proof sa kanya. Yun lang yung pinakita po, Thomas, hawakan mo yung aking kamay at yung tagiliran ko, lusot mo yung daliri mo. Hindi po sinasabi ng Panginoon, ikaw talagang hihina mo, wala ka. Hindi ganon. Yung disciples po, nag-doubt din sila. But, sa kabila ng kanilang pagsamba, like what we talked about last week, nag-worship sila pero some doubted. Pero ano po sabi ng Panginoon pa rin? Go and make disciples. No, ibig sabihin, doon sa mga tao may doubt, ibig sabihin, ang doubt po ay for earth's use only. Ibig sabihin, ina-acknowledge din ng Panginoon, meron po talagang doubt. We experience doubt. Si John the Baptist po, di ba, sabi niya, siya yung kordero ng Diyos mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam ko na dyan sa slides natin, no? Okay, pero alam sabi ng Panginoon, di ba, sabi niya, ito yung kordero mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Pero nung nakulong siya, nagbago, pinadala niya yung disciples niya, sabi, kayo na po ba yun? Tanong niyo sa kanya kung siya na ba talaga yun o maghihintay pa tayo? Anong sagot lang ng Panginoon? Hindi sinabi, ano ba talaga to si John? Di ba? Ano ba talaga si John? Pabago-bago? Hindi niya sinabing ganon. Ano sabi niya? Ito yung dali mong balita sa kanya.
Yung mga patay na buhay, yung mga bulag nakakita, yung mga lumpo nakalakad muli. Sabihin mo sa kanya yan. Ano yung ibig sabihin? Pinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Paalala mo sa kanya, ito yung ginagawa ko ngayon. Nire-reaffirm ng Lord. Nire-reassure ng Lord si John the Baptist na yun yung kanyang kayang gawin. Si Martha rin po nag-doubt dahil namatay na yung kanilang kapatid na si Lazarus. Pero ano sabi po ng Panginoon? Ni-remind lang ng Lord kung sino yung manampalataya sa akin, siya man ay mamatay, ngunit siya'y muling mabubuhay dahil ako ang resurrection and the life. Amen? So, nire-reaffirm lang ng Lord. Hindi niya sinasabing, hina nyo talaga. Wala kayong faith. Di ba? No, yung tatay din po na nagda-doubt na kaya bang palayain ng Panginoon sa sakit yung kanyang anak. Ano niya sabi ng tatay? Walang imposible sa taong nananampalataya. Ang sagot nung tatay, Lord, let me overcome my unbelief. Meron siyang unbelief, meron siyang doubt. Pero nung sabi lang ng Panginoon, in-strengthen siya ng Panginoon at pinagaling yung kanya pong anak. Kung ating po makita, normal po yun na ang Panginoon po talaga, na-acknowledge niya, meron tayong doubt. Normal po sa atin yun. At hindi po tayo minamali ng Lord dyan. He always receives us by faith. Kung si Lord po merong grace sa mga nagdududa, hindi ba rin tayo dapat din? Tama po ba mga kapatid? So maybe there are people dun sa cell po natin. Actually, I'm not just preaching to you, I'm also preaching to myself. And this is a very powerful message na pag natutunan po natin, we will be able to learn so that we will be able to look at people ng iba ng perspective. Iba na yung pananaw. Tama? At totoo po, let's be real. Meron pong, sa mga nakaupo dito ngayon, meron pong duda na nangyayari. Pero alam niyo po, minimit tayo ng Panginoon dyan. Hindi ko na po tatanungin kung sino rito yung may duda kasi alam ko mahihiya ka naman magtaas ng kamay. No? Pero hindi na po natin tatanungin yan. Baka mapahiya, no? Okay. Kasi Christian pa naman, nagdududa. Di ba? Meron ganun, no po. Pero hindi po. Bakit hindi po tayo para mag-judge, di ba? No, parang, kasi maaring suot-suot mo yung Christian t-shirt mo, nakalagay pa, I can do all things. Di ba? Di ba, ganun pa, favorite verse mo po yun, I can do all things. Di ba? Parang, siyempre yun, Steph Curry pa, no? Nalagay pa sa sapatos, I can do all things. Pero alam niyo po, pwedeng nagli-lead ka rin ng small group, pwede rin pastor ka, pero nagwa-wonder ka, may pakialam ba talaga yung Diyos sa akin? Bakit ka takot na maging totoo sa Panginoon? Pwede ka maging totoo sa Lord. Kayang-kayang i-handle ng Diyos yung sitwasyon mo. Tama? Kaya po, napakaganda po, we share it with our group. Kaya po si Jesus po, hindi niya po need yun. Diyos po siya. Bakit po siya nagtatag ng disciples? Bakit meron siyang small group? Merong large gathering, pero meron siyang small group of people. At tinuruan niyang go and make disciples. Kasi itong mga to, sila yung tutulong sa isa't isa. Sila yung magkakaunawaan. Pare-pareho sila may kahinaan. Pare-pareho sila nagduda. Nung si Peter, sinabi niya, tinatuwa ko yung Panginoon. Ang sabi ng ibang disciples doon, alam niyo kung ano rin? Kami rin, halika mag-pray tayo, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Balik natin yung puso natin sa Diyos. May grace ang Lord. Sabi niya, 2 o 3 na nagtipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kalagitnaan. Andito tayo mag-pray tayo. Andito si Lord ngayon. And the Lord confirms it by the Holy Spirit. Amen? No, kaya po napakahalaga na meron tayo talaga accountable people. Kaya po yung wala pa po sa cell group, I suggest join in a cell group. Have an accountability partner, lalo yung mga cell leaders po natin. Andyan po sila, hindi po sila perfect din, pero andyan po sila to listen to you. Andyan po sila to pray with you. At andyan sila para po tulungan tayo na makabalik po tayo sa pananampalataya. Daya po ng away na tayo ay hihiwalay. Kasi kahit anong apoy mo, yun yung daya ng kaaway, kahit anong apoy mo, subukan mo, doon sa bonfire nyo, tanggalin mo yung pinakamaapoy na kahoy. Once natanggalin mo yun, mamaya wala nang apoy yun. Once tanggalin mo pa lang yun, doon, mamamatay na yung apoy nun. Eventually, magiging uling, mamaya po, pagad, di ba? Maging uling na siya. Mamaya kulay puti na yun, wala nang init.
Bakit po? Kasi nahiwalay. Sabi sa tabi mo, always stay connected. It's not good for man to be alone. Amen? Sabi ng scripture, no, hindi lang po yung kaya gumawa ng Eva eh. Yun yung reason bakit po kailangan natin ng katuwang. Kailangan natin ng community. Kaya kung tinanggap mo si Jesus Christ, you're part of the family of God, hindi ka hihiwalay sa pamilya mo. Amen. Okay. Ang totoo po, yung doubt po natin, hindi po kalaban. Ang doubt po natin, perhaps, it is po often the pathway for a deeper and more meaningful faith. Alam po? Kaya po, yung duda po, okay po yan, naintindihan tayo ng Panginoon. Naintindihan ng Lord yung mga pinagdadaanan natin. Alam niyo po, commonly, banggitin ko po sa inyo, saan nagagaling yung mga doubts? Alam niyo po, saan nagagaling yung doubts? May mga tanong po tayo na hindi natin masagot. Bakit namatay yung nanay ko? Bakit nagkasakit ako? Bakit naghiwalay yung nanay at tatay ko? Tapos mayroon pa tayong napanood sa TikTok, di ba? Ng mga theologians. Ngayon po, be very careful. Mag-pray po tayo, Lord, bigyan niyo ako ng discernment. With the use of AI po ngayon, just to make you aware, kaya pong gayahin ng boses at kayang i-edit yung video, nabubuka yung bibig, katulad nung kung ano yung nakalagay na script. At kahit sino pwedeng gamitin yon. Kaya kung hindi natin alam ang Bible, pwede tayo ma-deceive. Kaya in the last days po, ito na yung last days na tayo, ang tindi na po ng deception ngayon. Even mga famous preacher, may mga reels po ngayon na nagsasalita against the Word of God. Na hindi naman nila ginawa noon, bakit may mga gumagawa po niyan ngayon? Kaya ingat po tayo. Kaya nagkakaroon ng doubt. May napanood ko sa TikTok, ay, parang mali yung sinasabi ni Pastor Kaya tuloy ng doubt. Mali yung ginagawa namin sa sela. Bakit? Kasi doon nakita sa TikTok. Doon man napanood sa YouTube o kung saan man pong social media platform. At nagko-contradict sa scripture yung alam natin at nagkakaroon tayo ng problema. Hindi natin maintindihan ngayon. At meron ka pang mga kaibigan sa eskwelahan, sa college mo na iba yung faith kesa sa'yo. At ang faith mo, ang daan lang ng kaligtasan sa Jesus. Sabihin nila, very unfair ka naman. Kung sasabihin mong sa Jesus lang ang daan. At dahil doon, parang nagkakaroon ka tuloy ng duda kasi may mga sinasabi rin sa iyo tungkol doon sa anuman yung kanilang foundation, ng kanilang faith, and you begin to doubt. At maaring nag-pray ka rin ng kagalingan pero imbis na gumaling, namatay. At sa titignan mo, bakit gano'n? Kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit gano'n yung church, sinaktan ako? Bakit pinagalitan ako? Bakit pinagsabihan ako ng masakit? Ang hirap po nun. No? Yung ganong sitwasyon. Hindi po pala madali. Bakit ganon? Yung parents ko nag-divorce kahit naghiwalay sila, nag-separate sila. Kabila ng aking pagtatapat sa Panginoon. Bakit itong leader na to na inalagahan ko, bakit ako binitray? Those are a few questions na tatanungin mo sarili mo. Bakit yung anak ko na dati namang nagtatapat sa Panginoon, bakit humiwalay siya sa Panginoon? Kung titignan natin mga ilang katanungan yan, alam niyo po, kung yan yung ilang mga tanong mo, nandun din po ako. Isa sa mga matinding labang ko po, yung meron po kong kakilala na mahal ko po siya, mahalaga po siya sa akin, kaibigan ko po ito, malapit po sa buhay ko. But kahit anong gawin mo na mag-share ka ng Word of God, kahit alam niya po yung Word of God, gagamitin niya yung Word of God against you, against other people. Hindi niya nakikita na yung Word of God ay para sa kanya. Gagamitin niya palagi yun. No? Kung talagang gano'n, bakit ganyan? Kaya ang point pa parang, yung mga maraming umalis ng Christian church, kasi ang problema, hindi si Jesus. Ang problema, yung mga Kristiyano. Hindi po madali mag-share sa mga ganong tao. Tama po ba? Mabigat po yun. And those have been my battle. Lalo po pag mahal mo siya at mahalaga siya sa'yo. Na gusto mo siyang mawin sa Panginoon, kaya lang ganun yung kanyang pananaw. May mga kakilala ba kayong ganun? Na talagang tutulig sa ka at talagang mamaliin kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon. Though alam niya po yung word, pero meron po siyang napakaraming doubts.
Pero alam niyo po, hindi po kalaban yung doubt, but it's a way, a pathway for us to have a deeper and more meaningful faith. And the question is, bakit tayo nagda-doubt? Why do we doubt? Why do we doubt? Okay. Si Jesus po, tinanong niyo po si Peter, no ha? Ang liit ng faith niya. Sabi niya, pero sabi ng Lord, ganito po yun eh, nung tinanong ng Lord, bakit ang liit ng faith mo? Why so little faith? Why did you doubt? Ang sinasabi ng Lord, hindi niya po ina-accuse si Peter, ini-invite niya si Peter. Niyakap niya si Peter, bakit ka nagduda? Andun si Lord, minimit niya si Peter noong time na yon. Ibig sabihin tayo rin po, pag may mga situations tayo, we meet people. May mga nagda-doubt. Jesus po, nag-proximity po siya. Minsan, kaya lang po nakakalungkot, minsan po pagka tayo, ang sasabihin natin, hindi mo kasi binabasa Bible mo, mag-devotion ka kasi. Di ba? Minsan, ang natin, ikaw talaga liit ng faith mo, kailangan mo, palaguin mo yung faith mo. At minsan, sinasabi rin natin, bakit mo kasi hinahayaan yung mundo, impluensyahan ka? Yan tuloy, yung takbo ng buhay mo, mga gano'n, no? At maaari sinasabi natin, maniwala ka lang doon sa anumang sinasabi ng Bible o yung tinuturo ko sa iyo kung ikaw po'y sa leader. O at yung sinabi ni pastor, stick ka lang doon. Tama naman po yun. But, hindi yun ang ginawa ng Panginoon. We might have a good intention, but maaring yung good intention natin, it might result something bad. No, yung good intention natin. So kaya po napakahalaga, no, yung deconstruction. Let's have this deconstruction. Ano po yung deconstruction? Pag sinabi pong deconstruction, ito po yung, medyo touchy po yung subject natin. When we say deconstruction, tayo po mismo rin, we need to deconstruct things in our life. No, para bang sa buhay natin, sa bahay natin, sa templo ng Panginoon, we need to deconstruct something. Hindi naman yung buong bahay. Kasi yung doubt mo, hindi naman lahat ng area pinagdududahan mo. Maaring area lang ng finances, maaring area lang ng relationship, maging area lang ng, I don't know, maybe sa situation ninyo, whatever that is, o health, hindi naman buo eh. Pero, ano gagawin natin? When we say deconstruction, ito yung sincere examination of your beliefs. And letting go of what's untrue to build on what is true. So ano ba talaga yung totoo? Ibig sabihin, deconstruction, paano po natin i-illustrate to? No. Si Lord po kasi, dineconstruct niya po si Peter. Kasi po ang alam ng mga Hudyo, kung ano yung dapat iharap, yun po yung gagawin. Tingnan niyo po Kasi they have this law, yung mga Hudyo po, they have this law. Ito yung kanilang pong pinaniniwalaan kasi scriptural din po. Di ba? Nasa Old Testament kasi, na ano sabi? Eye for an eye, tooth for a tooth. Ibig sabihin, pag sinampal ka, ang gagawin mo? Di sampalin mo rin. Pag sinunto ka, tama, may mga magulang na ganyan eh. Huwag ka mangunguna, pero pag sinunto ka, suntukin mo rin, Kaya lang, ibang-iba po talaga ang Panginoon. Amen? Ito yung law po, yung lex talionis. When we say lex talionis, ito yung law of retaliation or the principle of recontribution or retribution. Sabihin, babawian mo. Di ba? Babawian mo talaga. At ito yung scripture na sinabi ng Panginoon. Tingnan niyo po, binabasag niya po si Peter eh. Di ba? Ito yung sabi sa inyo. Tingnan niyo po, ano sabi ng scripture? Matthew chapter 5. You have heard that it was said, eye for an eye and tooth for a tooth. Di ba? Parang, kung binungian ka, bungian din, sapakin din, gano'n. Kaya nabungi kasi sinapak eh. Di ba? Tooth for a tooth, eye for eye. Kung bulag, bulagin din. Ganun yun. Pero sabi ni Lord, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, ano gagawin? Pag sinampal ka, sampalin mo rin. Ganun ba? Hindi po, ano sabi? Anyone slaps you on the right cheek, turn to them
the other cheek. Wow. Pag sinampal ka sa kanan, dapat pantay. Ibigay mo yung kaliwa. Ouch! Para unfair, no? Iba na po si Lord nung tinuturo ng Panginoon. Kaya po nagkaroon ng challenge po ron kasi ang alam ni Peter, di ba, parang, ito na si Jesus, babawi na kami sa mga Romano, sinakop kami, pinahirapan kami, kinuha yung property namin. Ito na si Jesus, siya na yung maglilid sa amin, lalaya na kami sa mga Romano. Ba't iba nangyari? Kaya ano sinabi ni Jesus, di ba? Papahuli ako ng matatanda ng bayan, papahirapan ako, at ako'y ipapapatay. After that, 3 days ako'y muling mabubuhay. At ako'y akit sa... Sabi ni Peter, Lord, wag mangyari yan. Ano sabi ng Lord? Satanas, dito ka sa likod ko. Bakit? Yung kaisipan mo, hindi kaisipan ng Diyos, kundi kaisipan ng tao. Kaya sabi ng Matthew 16:23, ito yung nangyari. Ang problema po kasi, yung nasa isip natin, hindi yung kalooban ng Diyos, kundi kalooban ng tao. That's why we experience doubt and we look at things in a different perspective. Why? Because ang concern natin, concern ng tao, hindi concern ng Diyos. Kaya po si Peter na mali ng Panginoon. Bakit? Ang akala niya kasi si Jesus is a conquering king. Pero si Jesus po pala is a suffering servant. Hindi po madali. Amen? Ang problema po kasi pagka tayo po ay nagbabasa ng Biblia, meron po tayong bias pag nagbasa ng Bible. No, pero alam niyo po, everything po kasi napakahalaga, pag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat walang bias. Wag yung kung ano lang yung gusto mong marinig. Kaya tinuturo ko sa inyo, di ba? Paano mo malalaman kung yung isang bagay ay tama? Word of God din yung ginagamit. In the last days kasi, Word of God din gagamitin against Word of God. Naalala niyo yung tinukso si Jesus Christ. Tumalon ka sa bangin, iingatan naman ng mga anghel ang yung paa, di masusugatan sa mga bato. Tama? Sabi ng kaaway, nasusulat. Word of God din, ginamit kay Jesus. Kaya lang, sabi naman ni Jesus, sumagot si Jesus. Nasusulat din, huwag mong subukin ang Diyos mo at Panginoon. Anong sabihin? Huwag kang tumalon. Hindi ka naman sinabihan ng Diyos tumalon, ba't ka tatalon? Walang ingat dyan. Parang si Peter, kung hindi sinabing come, huwag kang maglalakad sa tubig. Lulubog ka. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya yung iba, hindi. Nabasa ko doon, sabi ni Pastor, lakad ako sa tubig. Wala namang personal word sa'yo. Walang rhema word si Lord sa'yo. No? Sabi ng Bible, go and multiply. Mag-aasawa na ako. Grabe, grade 3 ka pa lang. Naintindihan niyo po mga kapatid? Every time we use the Word of God para sa sarili nating consumption, magkakaproblema tayo. Just like Peter. Hindi niya maintindihan yung Panginoon. Bakit? Using the Word of God pero sa personal niyang consumption. Pero tignan niyo po, binabalik siya. Kaya kami challenge, hindi mo maintindihan yung sinasabi ko na ako hindi conquering king, kundi ako ay suffering servant. I will give my life for the ransom of many. Bakit? Kasi ang kaisipan mo pang tao. Yung concern mo pang lupa lang. Ang concern mo hindi pang langit. Salamat, may kasama ako. Tingnan niyo po, kaya lang ang problem po, paano tayo magkakaroon ng faith? Paano natin ma-overcome yung doubt? Ang gagawin natin ay babasahin natin ang B-I-B-L-E. Ano yun? Ang B-I-B-L-E. Sabi ng isang pastor, it's basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. Sa langit po kasi wala ng Bible. Alam niyo po ba yon? Kasi si Lord na yung salita. Andun na siya, kasama niyo siya na magsasalita sa inyo ron. Doon sa langit, wala na pong worship. Wala na. Kasi tuloy-tuloy na tayong sasamba doon. Wala nang Sunday. Tuloy-tuloy na doon, araw-araw, oras-oras ang pagsamba.
Are you listening? No, kaya lang tinitignan niya paano mo pinapahalagan yung isang araw para makuha mo yung araw-araw. Sino ito gusto sa langit? Kapatid, sa langit, araw-araw ka sasamba. Hello? Okay ba sa yun? Araw-araw ka sasamba? Dito lang sa lupa, naiinip ka pa eh. Dito lang sa lupa, late pa eh. Dito sa lupa, pag nagyayayo, uy, piyesta ngayon, kainan tayo muna. Hello? Ayan. So, itama natin yung pananaw natin. Kaya practice lang dito. Yung utos sa Bible, practice lang sa lupa. Amen. Sabi sa katabi mo, next week, agahan mo ha. Sabi sa katabi, see you next week. Agahan mo. Amen. Kasi po sa langit, araw-araw na. Bakit? Doon natin makita yung Bible. Yan ang magbabasag ng pananaw natin. Para yung doubts natin, ma-overcome natin. Because faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Wala po sa points natin, pero Romans 10:17. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kaya lang problema kasi when we hear the Word of God, meron tayong bias. Yun po yung problema. No, everyone reads the Bible with a bias. Kaya lang dapat yung bias natin palaging sa Panginoon, hindi para sa sarili natin. Kaya dahil magiging mali po yun. No, sabi naman ng Panginoon, lahat naman pwede, pero lahat pwede. Ibig sabihin, pwede mo nang gawin lahat. Pwede ka mag-inom, pwede ka magbisyo, pwede ka mag-use, lahat na. Pwede. Pero nakakatulong ba? Yun yung sabi rin ng verse. Nakakatulong ba yan sa'yo? Sa health mo? Nakakatulong ba yan para magamit ka ng Lord? Magagamit ka ba ng Lord kung nasa bisyo ka pa? Alam ng mga tropa mo, mali ka? Napunta pa kung saan-saan? Alam ba na, paano ka magagamit ng Panginoon? Kasi yun ang purpose natin. Magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. Makakilala sila sa pamamagitan natin. Paano natin sila madadala kung tayo mismo mayroong problema? Amen. Diyan po ba kayo, mga kapatid? Okay. Paano tingnan niyo po? Ito yung challenge po sa atin. Everyone reads the Bible with a bias. At everything you believe about God may not be true. Ito yung mga bias natin. Lahat ng pininiwala ko sa parang kasi sabi nung tropa ko, sabi nung kaklase ko na ganito yung faith niya, o Buddhist siya, o Muslim siya, ganito. So, yung faith mo, nagkakaroon ngayon ng parang kinu-question ko nga, si Jesus ba lang talaga ang kaligtasan? Okay. No, isa pa, na-discover mo, mayroong isang bagay na hindi mo mapaniwalaan, parang hindi totoo. Pero tignan niyo po, naniniwala kang totoo, pero unbelieve what isn't true and pursue what is true. Pag na-discover mo na kung ano yung totoo, huwag ka na maniwala doon sa hindi totoo. Yun po yung sabihin, ganun yun. Kaya dapat meron tayong, parang, kasi ito yung challenge, parang tayo, totoo, hindi totoo. Saan ba ako maniwala? Di ba, iba pa rin sinabi nung pastor doon, iba yung sinabi, parang contradicting, pastor din yung isa. Di ba, magpapaulan daw kasi hindi siya nanalo. Di ba, mga ganun na joke lang. Ba't may mga ganun? Saan ba yun? Saan magaling yun? Okay. Pero, ba't kayo natatawa? Hindi ako nagpapatawa. Okay. Kasi ito po yung illustration. Tingnan nyo, illustrate ko sa inyo, ha. Tingnan nyo po, pakinggan nyo po ko. Bakit tayo nalilito? Meron tayong naririnig na sinasabi, lahat naman ng relihiyon kahit saan ka magsimba, lahat naman ng relihiyon nagdadala sa Diyos. Tama, mali? Mali. Jesus is the only way. He is the only truth and He is the only life. No one comes to the Father except through Him. Wala ng kasamang pangalan. Sabi din ng Scripture, there's no other name written dun sa paanan ng langit, kundi ang pangalan ni Jesucristo. So, sabihin, walang ibang pangalan. Kaya lang, sinasabi ng mundo, lahat ng reliyon magdadala sa Diyos. Pag yun ang pinaniwalaan mo, pwedeng dito lang ako sa bahay. Pwedeng manood na lang ako sa TV. Pwedeng kahit saan akong church pumunta. Kaya lang, hindi. You need to stick together. We need to stick as a tribe, as a family. Ito pa, isa. Pag hindi sapat yung pananampalataya mo,
hindi ka pagagalingin ng Panginoon. Pero nag-pray po kami, matindi faith ng nanay ko. Alam ko po, ang faith ko matindi rin. Kasi pag nag-pray ako sa mga may sakit, di lang simpleng lagnat. Merong may cancer, gumagaling eh. Yung mamamatay na, nabubuhay. Bakit? Wala pa naman pong patay na nabuhay. Pero yung mamamatay na nabuhay, nagtuloy, meron po. Cancer, stage 4 na, pinapagaling ng Panginoon. Pero bakit nung nag-pray ako sa nanay ko, hindi gumaling? There's an area of doubt. Pwede magkaroon ng doubt sa area na yon. Ka-questionin natin ng Panginoon. And that's dangerous. Merong mga pangit na nangyari sa buhay natin at ka-questionin natin. At sasabihin natin, pinaparusahan ako ng Diyos. God is good. And all the time. O saan galing yon? Bakit mo sinasabing pinaparusahan ka? Hindi nagpaparusahan Diyos. He is good all the time. Saan galing yan? Pinuntulutan lang ng Panginoon. Pero hindi yung Diyos pinaparusahan ka. Meron ganun, pinalo ako ng Diyos. Hindi po ganun ang grace. May grace ang Panginoon. He's not dealing you of what you did. He's dealing you because of His love. Hindi tayo lahat karapat-dapat. Hindi ganun si Lord mag-deal. Tingnan niyo po, meron sinasabi, pag nag-tithe ako, papayamanin ako ng Diyos. Yeah? Hindi po vending machine si Lord. Tama? Hindi vending machine si Lord. Pag naghulog ako, tatanggapin ako. Siya po ang may control. May pagkakataon din po sa buhay ko, nagbigay ako. Pero Lord, bakit parang hindi bumalik? Pero Lord, salamat kasi pinagpala niyo ako na masunod ko yung sinasabi ninyo. Nagbigay ako. Bakit? Yun ang bahagi ko. Ang bahagi ko magbigay, ang bahagi niyo magpala. Ginawa kong bahagi ko, thank you Lord, I am still blessed. Amen? Ang trabaho natin, mag-pray. Ang trabaho ng Lord, dinggin yung prayer natin. Kung ikaw ay patuloy na nagpipray sa kabila ng doubts mo, ng situations mo, kahit gaano kapangit, bless ka pa rin. Bakit? Ginagawa mo yung sinabi ng Panginoon. Amen? Pwede, yung katabi niyo po, ang daming pinagdadaanan. Tama po ba? Taas yung kamay, may mga pinagdadaanan. Taas yung kamay, may mga pinagdadaanan. Pastor, hindi ako may pinagdadaanan lang, hindi po marami. Okay, taas yung kamay. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng ating katabi? Bakit? Marami man siyang pinagdadaanan, pero pinili niya pa rin pumunta rito sa church. Kasi ang hirap kaya na may pinagdadaanan ka, ang hirap, ang init pa sa bahay. Mabuti nang dito sa church, sermonan ka man ni pastor, malamig. Amen. Sa bahay, sinermonan ka rin ng nanay at tatay mo, mainit. Hallelujah. Kaya tingnan po, napakahalaga po mga kapatid, let's filter out. Ano po yung ibig sabihin? No, ayusin po natin kung ano yung belief system natin. Saan ba tayo talaga naniniwala? Itatag na po natin, si Jesus lang talaga yung only way. At siya lang yung source, siya yung provider. Siya yung may control, siya yung King of Kings and Lord of Lords. Na hindi dahil sa ginawa mo kaya mangyayari yung bagay. Dahil sa biyaya niya. And He is still in control. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, He is still in control. Isa pong matindi pa, i-filter natin yung mali at ipaniwalaan na natin, i-keep natin yung totoo. Okay ba yun? Sa dami ng mga naririnig natin, kailangan i-filter natin. Ingat po talaga tayo mga kapatid. Please pray. Please do pray. Ang tindi po ng deception. Ako, nanunood ako ng mga reels. Sabi ko, deceiving to. Delikado to. Ang ganda. Pero pag ito, in-apply, hindi ganito. Mali. Pag may naniwala rito, delikado. Baka magkaroon ng pagkahiwalay yung mag-asawa. Baka mag-divide ang mga cell group, mag-divide ang simbahan. Bakit? Mali ito. Hindi itong sinasabi ng Scripture, hindi ito gusto ng Panginoon. Listening? Bakit? Nilalagay niya yung authority sa kamay niya using the Word of God. Are you still here, mga kapatid? Kaya ingat po tayo, mga kapatid. Kaya po, ang prayer ko, Lord, maging discerning po yung mga kapatid. Lumalim yung aming discernment. Makilala namin yung true at saka yung almost true. Makilala namin yung right at almost right. Ma-distinguish namin. Kasi yung almost right, daya po yun. Yung almost true, daya pa rin po yun. Yan po yung laban ngayon. Kaya dapat ngayon po, totoo tayo. Identity ang unang inaatake ng kaaway. Nako nyo?
Identity. Kaya ngayon po, yung problema sa identity, kasi ganun pa lang. Tinatanong agad, totoo ba? Ganun agad yung tanong ng kaaway, kay Adan at kay Eva. Totoo ba? Si Jesus nung tinempt, anong sabi? Totoo ba na ikaw ang anak ng Diyos? Identity agad ang atake. Kaya kailangan, sigurado ka sa identity mo in Christ. Dapat, kaya napakahalaga po that we read the Word of God. Kapatid, hindi dahil sa nakita mo yung isang bagay na mali, ibig sabihin, tatapon mo na yung faith mo. Ibig sabihin, na-hurt ka sa church, may pangit kang pinagdadaanan, hindi nasagot yung prayer mo, o hindi masagot yung tanong mo, hindi dahilan yan para bumitaw na tayo, yung buong faith natin, bitawan na natin. Kung area lang yan, kailangan po yung area lang yung susolusyonan natin. Hindi natin susunugin yung buong bahay dahil lang may sira yung kapirasong bubong. Naintindihan nyo? Hindi lang dahil mayroong nabubulok na kahoy, buong bahay na yung susunugin mo. Naintindihan nyo? So, sabihin, ayusin lang natin anumang area yun. Huwag mong wawasakin yung buong bahay. No? Kaya lang tingnan po natin, mga kapatid, napakahalaga sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Let us not desert our faith. Even the people, let's help them to recover kung ano man yung ginawa ng Panginoon sa kanila. At paano natin mababasa yung Bible? When we are not confused. Pag hindi tayo confused, yung alam na natin yung tama, tinanggal na natin, lahat ng pinaniniwalaan nating tama, tinatag na natin, si Jesus lang talagang only Savior, tinatag na natin yon, siya ay gumagalaw by grace, pinaniwalaan na natin yon, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa niya, kaya tayo pagpapalain. Amen? Okay, not by works, but by grace. So, pag tinatag na po natin yun, tatatag natin. Alam na rin natin yung totoo sa hindi. Ganito, next thing, we start with Jesus. We start with Jesus. Ano po yun? Kasi pag binasa niyo po yung Matthew, Mark, Luke, and John, dinodraw tayo closer kay Jesus. Lahat ng topic doon tungkol kay Jesus. Yung genealogy niya, yung kapanganakan niya, lahat yung kinukwento hanggang sa kamatayan niya, di ba? Lahat ng ginawa niya milagro, yung pag-ibig mo, lalo pag binasa niyo po ang John, you'll know, intindi ng love ng Lord. Kaya nga nandun yung John 3:16. Kaya that is where we start sa devotion natin. Kung kayo po hindi pa nagde-devotion, that's where we start. We read the Bible, the New Testament, starting from the book of John, at least one chapter a day, and we write kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin at meron po tayong gabay dyan. That's why we write yung ating rima, yung reflection, yung motivation natin, yung application natin. At at times, may naglagay pa tayo ng prayer natin na kasama doon. Tama po ba? No, kaya napakahalaga po, we start with Jesus Christ. Bakit? Lapit tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi, ang ganda ng awit kanina, no, we come to the Lord, we come to Him. Unless He comes, hindi natin ma-experience kung sino siya, at kung paano siya namuhay, at kung paano siya nagmamahal. At alam niyo po yung greatest commandment ng Lord? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. And love your neighbor as you love yourself. At sabi doon sa dulo, sa dalawang utos na to, dito umiikot ang lahat ng kautusan at maging ang mga kapahayagan ng mga propeta. Ano pong ibig sabihin? When we know the love of God, when we will be able to love other people, and because of that, we are doing the greatest commandment. Amen? Kaya po napakahalaga that we read the Word of God. We engage sa Panginoon. We engage in His Word. We experience His love. Kasi doon lang po sa love ni Jesus, umiinog ang lahat. May mga pinagdadaanan po ba kayo ngayon? Tama, yung meron pong pinagdadaanan, area of doubt. Pwede ko po bang ayayahan ngayon? Just stand up on your feet. If you're this person, Pastor, I have an area of doubt. Hindi naman buong faith ko, pero meron kang area of doubt. Right now, tayo ka ngayon. Alam niyo po, nag-doubt si Peter. Tinatuan niyo po si Jesus 3 times. Ano po? So, habang yung worship team po umakyat,
Yung dito po, just come to the Lord. Tayo lang po tayo if you're that person. Alam niyo po mga kapatid, si Peter po, 3 beses siya nag-doubt. Pero nung minute siya ng Panginoon, 3 beses din siya tinanong. Anong tanong ng Lord? Pedro, mahal mo ba ako? Ngayon, tinatanong ka ng Panginoon, if you're a person, you're doubting. Pero tinatanong ka ng Lord, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? 3 times siya tinanong ng Panginoon. At ang sagot ni Pedro, opo, Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, pakainin mo yung aking mga batang tupa. Alagaan mo yung aking mga tupa. At pakainin mo yung aking mga tupa. 3 beses. Hindi siya kinwestiyon ng Panginoon, bakit ka nagduda? Bakit mo ko tinatwa? Ang sabi lang ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? Kung ikaw yung tatanungin, ano yung sagot mo? But you know what? Nireaffirm ng Lord. Salamat. Bakit? Kasi nung bumalik si Pedro, isang preaching lang ni Pedro, 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. Titignan mo, saan galing si Pedro? A person who doubts. A person who denied Jesus 3 times. Pero alam niyo po, minute siya ng Panginoon doon. And I believe, if you're doubting right now, if you've been experiencing challenges in your life, gusto ko sabihin sa iyo, pinahintulutan ng Lord yan so that yung buhay mo magamit niya mightily. Kung hindi pinagdaanan ni Peter yon, hindi lalabas yung 3,000. Pero nakita niyo po, binalikan siya ng Panginoon. Kung may area ka ng doubt ngayon, God wants to meet you in that area. Gusto kang i-meet ng Lord dyan. Peter 2:25. Sabi ni Peter, kaya sinabi na ni Peter to, for you were like sheep going astray. Doubtful. Paalis na. Palayo na. But sabi niya, but now, you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Batid, alam mo, meron kang shepherd, capital S. Meron kang pastol. Meron kang overseer. Meron kang tumitingin sa'yo. Other word, bishop. Is your bishop? Is your priest? Andun siya para sa'yo. At mahal na mahal ka niya. Kung hindi ka man maintindihan ng mundo, pero gusto ko sabihin sa'yo, naintindihan ka ni Kristo. Kung yung mga tao man binabatikos ka, they tell things against your faith. Pero gusto ko sabihin sa'yo, lalo kung first time believer ka, hindi po madali. Pero gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Jesus. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo, pero gusto kong i-declare sa'yo itong verse na to. Mahal na mahal ka ng Diyos. At maybe, alam niyo po si Peter, naalala ko si Peter noong unang tinawag ng Panginoon. Nung minute siya ng Panginoon, di ba po, sumakay sa bangka si Lord, tapos sabi, itulak mo konti. Kay Peter po yung bangka. Sumunod, walang huli yun, magdamag. Pero sumunod, pagtapos ng Panginoon, I believe, pinahila uli yung bangka para bumaba ang Panginoon. Tapos ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, pumalaot ka uli para manghuli. Ano sabi ni Peter? Panginoon, magdamag po ako ng huli, wala akong nahuli. Pero dahil sa sinabi ninyo, gagawin ko uli. Yung word ng Lord. Yung word ng Lord. Pero kung titignan nyo, against logic, bakit? Lord, araw na, yung lambat namin, hindi pa nylon, kitang-kita ng isda, walang mahuhuli. Pero Panginoon, karpintero pa kayo, mangingisda ako. Bakit niyo ako pinapayuhan na ganyan? Pero sabi lang ni Pedro, dahil sa sinabi niyo, meron ka ba ngayon against logic? Parang tinigilan mo na ipag-pray, parang hindi ka naniniwala na may mangyayari. Pero kapatid, alam ni Lord, just follow His word. At after ni Pedro, pagpunta ni Pedro doon, grabe yung huli niya. At dahil sa dami ng huli, and I believe gagawin ni Lord sa bawat isa, dahil susunod tayo sa Word of God, dami ng huli niya, grabe. Oh! Sabi niya, hindi niya kaya, masisira yung lambat niya, humingi siya ng tulong. Sabi niya sa mga nando sa pampang, tabang, tabang. And
tabang. Ano tabang? Tulong. Bisaya, tabang, di ba? Pumunta. Biruin mo, yung bibigay sa iyo ng Lord na harvest, hindi lang ikaw makikinabang, marami. Pero kapatid, you need to overcome your doubt. You need to overcome your doubt by the Word of God. Kung hindi nangyari yung sinabi niya, Panginoon, magdamag ako ng huli, doon lang siya, wala akong nahuli, hindi ako susunod. Pero sabi niya, Panginoon, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko lang aking lambat. Maybe for some of you, parang next week, baka hindi na ako umattend. Ayoko na, titigilan ko na yung training, parang ayoko na. Kapatid, maybe you're just one faith away, one step away from your breakthrough. Ituloy mo yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, balik lang. Si Peter, ano sabi ng Lord? Mahal mo ba ako, Pedro? Opo, Panginoon. Balik lang. Yun ang ibig sabihin nun. Balik lang. Sabi mo sa katabi mo, balik lang. Balik lang. Amen. Sino rito po naniniwala gagamitin ng Lord yung buhay mo? Malaki. Blessing ka sa napakaraming tao. Amen? If you're that person, pwede ba ngayon let's worship the Lord, no? Pwede ba taas natin yung ating kamay sa Panginoon kung ikaw yung naniniwala?